Attorney Chris, meron tayong mga natitira pang mga Diskaya cars na hindi na ibenta noong first auction. Ano po ang update natin dito sa susunod na auction? Tingin niyo po ba mas magiging matagumpay na po ito kaysa dun sa nauna? Umaasa po tayo dun, ma'am, no? In fact, after po natin mag-post ng ating notice nung last week po, no? Bago pa man itong public viewing na naganap nung December 2 at 3, meron na pong 4 tayong successful registered bidders, no? Ibig pong sabihin, nagbayad sila ng registration fee at sila rin po ay nagbigay ng kanilang mga ITRs, no, bilang patunay ng kanilang kapasidad at hindi po sila diskwalipikadong mag-participate sa ating auction. At syempre po, no, yung ating pinakamalaking adjustment, nagkaroon po tayo ng pagbaba sa mga floor price. Nag-recompute po yung ating auction committee at nag-factor in po tayo ng mas mataas na depreciation cost kung kaya't naibaba po natin ng substantially, no, yung ating mga floor prices. So nag-public viewing na po kayo, tama po ba? Last December 2 hanggang kahapon po yan. Sabi nyo nga po ibinaba na yung floor price. Halimbawa itong Rolls-Royce, naunang auction 45 million but this time it's 36 million. Sa ngayon po ba, Attorney Chris, nakikita natin na mas marami yung sasali para po sa bidding kaysa dun sa nauna? As of this morning po, no, ang alam ko po parang higit sa 4 na po yung registered natin. Ang alam ko din po, meron din po tayong bine-verify pa na kumbaga po nag-apply po, no, na registered bidder. Bine-verify po natin yung kanilang mga dokumento. But we're hoping po, no, itong 4 na to baka po mabenta na po itong mga sasakyang ito. Tandaan po natin noong nakaraang bidding, meron po tayong hindi pinahintulutan dahil late po sila nag-submit ng kanilang dokumento. No? So hopefully mabenta po natin itong 4 na ito given the prices po. Attorney Chris, nung nauna po ba ilan ang nagparehistro? Ilan yung bidders natin doon? Kasi if we're talking about 4 cars na kailangan po nating mabenta at 4 pa lang ang nagpaparehistro na bibili, mukhang di tayo sure na may bibenta natin yung 4. Hindi naman din sa dami din po ng bidders, Ma'am Chacha. No? Meron po kasi minsan talaga pong gustong-gusto nila yung sasakyan. So kahit yung isa sa 4 na ito, no, kung specific sa isang sasakyan ang kanilang kagustuhan, then yun po talaga ang kanilang bibidan. No? Yun din pong ating previous bidders, no, nagpahayag din po yung isa doon na kapag naibaba po sa 30 million price range itong Rolls-Royce, no, ay magpa-participate po muli sila dito sa ating second auction. So hopefully magkatotoo po ito. Again po, no, we're still hoping for more bidders to participate kasi kapag mas marami po, syempre po, no, mas maganda yung competition, may chances of clustering na mangyayari at doon po kasi magkakaroon ng 3% increment increases, no, kapag tayo po ay may mga clustering. So hopefully po within the day sana meron pa tayo ma-qualify na mga registered bidders. Oo, kasi 4 pa nga lang ito. So ibig sabihin since 4 pa lang yung mga bidders natin na interesado na sasali po dito sa 4 pa na sasakyan, hindi muna tayo magbibigay pa ng date sa ngayon ng magiging second auction. And sir, may mga nagpapatanong din dito. Etong mga bidders natin at even in the past biddings natin, lahat ng mga sasakyan, cash ang payment nito. Wala po ditong hulugan. Wala pong hulugan, no? Pero in terms of mode of payment, pwede po itong cash at pwede rin po manager's check. No? Yung po tinatawag nating good as cash na mode of payment, yun po yung tinatanggap ng Bureau of Customs. Cash parang proponent lang ang dating, ano ha? Oo. Nakamaleta na cash yan. Ay, sorry po, oo. So wala pa tayong date, Attorney Chris, for the second auction kasi nga inaantay pa natin na sumali mas madami. Hindi po, ma'am. Ang second auction po natin ay scheduled na po tomorrow, no? Friday, December 5, 10 a.m. Ang gusto po kasi ni Commissioner Ariel Nepomuceno, fast-moving, no? Opo. So ang gusto po niya kung pwede every 2 to 3 weeks magkakaroon tayo ng auction. I'm sure excited na po si Manong Ted magtanong tungkol sa ating inventory ng mga sasakyan kasi ito po yung pinupunta na din ni Commissioner Ariel. Dapat po ito mabilis na ma-dispose, no, ma-auction dahil po meron po tayong depreciation na nangyayari kapag ito po ay nakabilad lamang sa araw. At imbis na ma-maximize po natin yung value ng sasakyan ay nagkakaroon po tayo ng lugi dahil nagdi-depreciate po yung kondisyon ng sasakyan. Sige po. Okay, sige. So, ito ho muna. Ito pong ngayon na Diskaya Cars, kapag po walang winning bidder dito, kailan po magkakaroon na ng desisyon ang komisyon to dispose of the cars? Ito po, Manong Ted, no, tama po kayo. Kapag po sa present policy natin, kapag po nagkaroon na tayo ng 2 field biddings, dito lang po nagkakaroon ng kapangyarihan ang Bureau of Customs na tumanggap ng tinatawag po nating direct offers. No? So after po ng second field bidding, magre-resolve lang po yung komite, magkakaroon po siya ng report na nagkaroon po ng second field bidding
At dito po sila magkakaroon ng rekomendasyon na pwede na po tayong tumanggap ng direct offers. Iniintay ko lang po, Manong Ted, within the day, no, kung amin pong maihahabol kasi nagbigay po ng instruction si Commissioner Ariel na kung pwede po, i-display pa po yung ibang forfeited na vehicles, no, kasama po yung ating mga Bugatti na talaga pong nagte-trending po. No? At magkakaroon po rin po tayo ng announcement patungkol po sa direct offers, patungkol po sa mga Bugatti ito.